Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Ronda sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Ronda. Mahimbutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 86 na kabanata, ang talata po ay 8. Sa sino mang Diyos wala kang kawangis, sa iyong gawain walang makaparis. Sa sino mang Diyos wala kang kawangis, sa iyong gawain walang makaparis. Sa sino mang Diyos wala kang kawangis, sa iyong gawain walang makaparis. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Sa aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan na aming nagawa na isip at nasabi. At sa oras na ito, dinudulog namin sa iyo ang bayan ng Ronda sa probinsya ng Cebu. Ang aming hiling, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Ronda nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Ronda. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 45 kabanata. Ang talata po ay 25 hanggang 28. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto. Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga karwahing ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob. Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan.
salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay labis na kagalakan ang ating mararamdaman. Ano po? Sapagkat ito yung pagkakataon na umuwi ang mga anak ni Jacob galing ng Ehipto. At pagdating nila, sinabi nila agad sa kanilang ama na buhay pa si Jose. At hindi lang siya basta buhay sapagkat siya ang tagapamahala ng buong Ehipto. Alam niyo po, napakadakila ng pangyayaring ito sapagkat ito yung pagkakataon na tila ba wala ng pag-asa ang lahat ng bagay. Hindi lamang ang makita si Jose na buhay, kung hindi taggutom pa. Kaya po alam niyo mga kapatid, hindi tayo dapat basta nalulungkot. Hindi tayo dapat basta nawawala ng pag-asa, lalo na sa mga pagkakataon na tila ba pinagsakloban na tayo ng langit at lupa. Sapagkat dito po sa kwentong ito ating mababatid yung katotohanan ng pagsama at pangunguna ng Diyos. Alam niyo po, ako bilang ama, napaka lungkot na yung pong kaisipan na ang magulang ang maglilibing sa anak. Wala naman pong sinabi na ganito yung ginawa ng nunong Jacob. Pero, maiisip po natin yung kalungkutan na dinala sa kanya nung mabatid niya na sabi nung mga kapatid, nung mga anak niya, na natagpuan nila yung damit ni Jose na tikmak ng dugo. Alam niyo po, noong ang inyo pong lingkod nagpunta sa isang training seminar, ano po, na diniskas sa mga bagay-bagay kung paano ang kaaway ay nakikilo sa isang lugar sa pamamagitan ng pagpayag na hindi tayo kumikibo sa ginagawa ng kaaway. Pero alam niyo po, napaka-imposible na makakilos ang kaaway kung ang mga anak ng Diyos ay nagbabantay. Alam niyo po, totoo na maraming mga mananampalataya ang umaangkin na kapag tinignan mo yung kanilang sitwasyon, walang bukas. Walang pag-asa sa hinaharap. Yun po, yung maliwanag na nakita, naranasan at na-experience natin. Ano po? Dito po sa karanasan ng nunong Jacob, sapagkat tunay nung ibinalita sa kanya na ang kanyang anak, wala na, ano ba ginawa niya? Iba po, nalungkot siya. At dahil sa pangyayaring ito, ayaw niya na mawalay sa kanya si Benjamin. Kaya nga nung gusto nilang ipakita, gusto bibili uli sila, ano po, no? Kasi wala nang, ubos na yung pagkain nila, so nakabili na sila. Sabi nila kasi tinanong sila kung ilan silang magkakapatid at sa pagkakataon na kanilang inangkin na may isa pa silang kapatid, naloko na. Kasi yung tatay nila na
nawala ng isang anak. Eh sabi, bahala kayo sa buhay niyo, basta akin lang si Benjamin. Hindi ko ipapadala sa inyo. At ito na nga po, natagpuan na nila yung nawawalang anak, yung sinabi nila na anak na namatay ay buhay pala at naganap yung ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip na siya ngayon ay tagapanguna, tagapamahala sa buong Ehipto. Mga kapatid, napakahalaga na ating pinakikinggan ang sinasabi ng Panginoon. Napakahalaga na ating ginaganap kung ano ang itinalaga ng Diyos sa atin. Kaya alam niyo po, isa pong nakasanayan ko na nung ako po nag-aral sa Bible School. Yung kaisipan na itanong sa aking sarili, ito ba ang landas na nais ng Diyos na aking tahakin? Alam niyo po, ito'y may kinalaman dito sa pangyayari sa buhay ni Jose. At siyempre, nung kanyang ama na si Jacob, yung landas na tinatahak ni Jose later on naging pagpapala. Hindi lamang para sa kanya, hindi lamang para sa Ehipto, kung hindi sa iba pang. Pwede pong sabihin na buong mundo, gayon man. Wala talagang naitala na ganyan. Pero, ang katotohanan na may sobra-sobra na pagkain sa Egypt. At ito'y dahil sa karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon kay Jose. At dito niya natipon, dito niya napagsama-sama ang lahat ng mga ani, ng mga sobra-sobrang ani na ipinagkaloob ng Panginoon. Mga kapatid, dapat bantayan din natin saan natin dinadala yung mga sobra-sobra ng ating Diyos na buhay. Alam niyo po, ito yung kapayatan ng Panginoon sa akin lately, na magkakaroon ng sobra-sobrang pagpapala. Mga sobra-sobrang biyaya. Pero napakahalaga, saan dadalhin ito? At ako po'y nagpapasalamat sapagkat ang katotohanan ng salita ng Diyos na ating tinatanggap, lalo na yung may kinalaman sa buhay, naging napakaliwanag sa atin na ang mga sobrang ito ay marapat na impukin sa tahanan ng Diyos. Alam niyo po, samantalang ang inyong lingkod ay isang full-time worker, ang biyaya po natin, sobra-sobra sa lahat nating pangangailangan. Meron po tayong isang kapatid na binago ng Diyos mula doon sa buhay na pariwara. Lahat po ng hindi maganda, hindi ko na lang sasabihin. Pero naranasan ng ating kapatid at dahil sa pagmamahal ng Panginoon, siya ay binago ng Diyos. Pero alam nyo, doon sa pagbabago ng Panginoon sa kanya, hindi siya nagpatuloy sa pagsisimba, hindi siya nagpatuloy na ganapin yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Alam nyo po, napariwara. Imbis na lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos, nagbalik sa pamumuhay sa kasalanan.
Alam niyo po, ang naging mitya ay yung kanyang hindi pagdalo sa lingguhang pagsasama-sama, pananalangin, at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating pong panawagan para sa araw na ito, naku, wag po nating hayaan na mapabayaan natin ang ating mga sarili na hindi na tayo nakikipagkaisa sa pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Alam niyo po, baka magising tayo isang araw. Ayaw na nung ating paan na ihakbang natin patungo sa landas at katwiran ng Diyos. Kasi nasanay siya. Nilakaran niya. Hindi yung landas ng Panginoon, kundi ang landas labag sa kanyang kalooban. Hindi, Bernie, wala namang masama dito sa ginagawa ko. Hindi, Bernie, wala namang masama dito sa pinagkakagastusan ko. Yan lang ang akala mo, kapatid. Kapag hindi ayon sa katwiran ng Diyos, kapag hindi ayon sa kabanalan, kahit sabihin mo pa na gaano kaliit, gaano kanipis ang ginagastos mo. Maniwala ka, kapatid. Kapag lumayo ka at umalis sa landas ng ating Diyos na buhay, naku, niwala ka, hindi magiging madali ang ninanais mo na panunumbalik at paglakad sa landas ng Panginoon. Kaya't ang pinakamainam ngayon pa lang, huwag kang titigil. Huwag kang papayag na nilagnat ka lang ng kaunti. Ayoko na, hindi na ako magpapatuloy. In Jesus! Kahit pa walang laman ng bulsa mo, magsimba ka. At sa pagkakataon na ikaw ay mamangha sa pagpapala ng Diyos at sa pagkilos ng Panginoon, matutuwa ka, kapatid, maniwala ka. Hindi nagpapabaya ang Diyos at lahat mong pangangailangan, kanyang tunay na ipagkakaloob. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay labis na namamangha sa inyong kapahayagan, sa inyong pagpapatunay ng inyong pagsama at katapatan ng inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kami kinausap mo ng may kinalaman sa aming kasalukuyang tayo, sa aming kasalukuyang pananatili sa sanlibutan. Lord, ang aming panalangin, kami po'y kalooban mo ng katapangan. Kami po'y kalooban mo ng kakayahan na marinig at mabatid ang iyong nais. Lord, sa mga pagkakataon ng kaaway, gumagawa ng paraan upang hindi maipatupad ang iyong dakilang kalooban ng aming panalangin. Ikaw pong magpadala ng iyong mga anghel upang tanganan ng kaaway at hindi makapanaig sa mga naisin na sa iyong ipinagkaloob sa amin. At sa oras na ito, we render the enemy powerless in Jesus' name. And we speak the blood of the Lamb to make everything in accordance with the truth of God's Word. Lord, amin din pong idinudulog sa inyo ang bayan ng Ronda sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Ronda ay magkaisa, manalangin, dumulog, at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu aking sinasalita ang pagkatatag ng altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Ronda. Ipahintulot mo, Ama, na magtagumpay ka sa pagkakaloob ng pinakamainam
mainam na biyaya sa bayan ng Ronda. And we declare the fear of the Lord na patuloy na maghahari sa bayan ng Ronda. Ayan mo ito'y maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian mo and we declare the fulfillment of your purposes. Yan mong dumaloy din ito, Panginoon, at maranasan sa mga bayan na patuloy na umaasa at lumalapit sa iyo. Ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan na tunay maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also declare your blessings, Lord God, sa lahat ng pagkakataon. Amin ding itinudulog sa iyo aming mga training agencies. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ipagkaloob ang lahat ng pinapangangailangan ng mga ministeryong ito para matupad nila ang dakilang kalooban. As we also pray for our President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, ang aming panalangin tunay, matagumpay na maitatag at maitalaga ang iyong spirito at kapangyarihan sa aming pinakamamahal na bayan. As we also declare your blessings sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo at sa pangalan ni Jesus. Ayan mong magkaroon ng dakilang pagkilos ang iyong Santong Espiritu na tupukin ang mga bayang ito, kaya hindi ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo po ng walang katulad ang China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the power of the Holy Spirit na tunay mapangyari ang iyong nais. As we also pray sa aming mga training agents. At Lord, patuloy na mangyari ang iyong naisin at patuloy na kami ay lumakad sa landas ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat na ang namin tinugon namin, tinanggap namin sapagkat tinugon mo ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare there's no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God, praise God.